Another day and another episode ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kaya naman, hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. For today's episode ay ating pag-uusapan itong mga propagated bougainvillea cuttings ko na buhay na pero may twist. And if gusto nyong malaman kung ano itong twist na ito, panoorin nyo hanggang dulo itong episode na ito. These are the last batch na mga propagated cuttings ko na aking itinanim nung rainy season and medyo madami-dami din ang mga ito. And since these are from ICU method, medyo matagal-tagal din ang lalakbayin pa nito hanggang sila ay mag-mature and mag-flower. But this is okay kasi hindi naman tayo nagmamadali. And pwede nila i-take yung time na magpalaki and magpalash para sa susunod na blooming season, ready na silang magpakitang gilas. But for now, akin namang ipapakita sa inyo kung paano ko sila aasikasuhin ngayong araw, kaya naman dyan lang kayo. As we all know na growing bougainvillea cuttings through the ICU method take a longer time gaya ng sabi ko kanina, unlike pag-grafting kasi madali lang silang mabuhay and madali lang silang maging lush. And from the time na itinanim ko sila, at least 2 weeks bago mo makikitaan ng sign of life. Syempre sa 2 weeks na yon, excited tayo to see if may ugat na ang mga ito. And this is very exciting guys to check isa-isa yung mga boogies if may mga ugat na sila. At least sa akin ha, and kayo din ba? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay lahat ng propagated bougainvillea cuttings mo ay mabubuhay and hindi natin maiiwasan na may hindi magiging successful tulad na lang ng mga ilan sa mga itinanim ko. But this is still okay kasi dito tayo matututo kung saan nga ba talaga nagkamali and from that moment na masusolusyonan natin sa next na propagation natin. So, hindi na natin maulit yung next na mali natin nung una. So, may learning tayo sa propagation at pagpaparami ng bougainvillea through the ICU method. Gaya ng sabi ko kanina, it will take 2 weeks ang pagpapropagate ng bougainvillea para magkaroon na ng sign of life. And after that initial 2 weeks na meron na silang mga ugat, syempre hindi natin agad-agad yan papasingawan, di ba? Sa part na ito, pigilan ang excitement, baka mauwi sa disappointment. Yes, kaya naman sinabi na magpigil kasi hindi pa sila pwedeng tanggalin sa kanilang mga plastic cover. And you heard it right, bawal pa as in and wag makulit. Hahayaan muna natin na maging stable yung roots and bougainvillea cuttings while nasa ICU pa sila. So mag-aantay tayo ulit ng another 2 weeks for the stability, growth, and health ng mga cuttings. Paparamihin muna natin yung mga ugat nila and hahayaan natin na mag-matured ang mga ito. And when I say mag-mature yung mga ugat, aantayin natin na mag-darken ng konti yung mga ugat nila. Diba? Kung napapansin nyo, pag bagong tubo yung mga ugat ay kulay puti ito na kasing kulay ng Hawaii white variety char. So, aantayin natin na maging brownish yung color niya but wag naman yung point na pabulok na. And sa 2 weeks na ito, tutubo na ngayon yung mga bagong mga sanga niya tapos dadami na yung mga ugat niya. And mapapansin nyo yon pag i-check nyo isa-isa yung mga plastic cups ng bougainvillea cuttings nyo. And after that 2 weeks, so nakakaisang buwan na tayo, ayan, ready na tayo magpasingaw. Sa pagpapasingaw naman ay madaming options kung ano yung uunahin. So yung first option is gugupitan yung isang side ng plastic sa pinakataas para doon lalabas yung singaw and unti-unting mag-evaporate yung moist sa loob ng plastic. And itong option na ito ang aking ginawa dito sa episode na ito. And I think this worked best for me kasi nakukontrol ko yung pagpapasingaw. On the side, pag nagupitan nyo na yung first side,
pwede nyo ding tanggalin yung mga naninilaw na mga dahon and yung mga nabubulok na dahon para hindi na makahawa sa mga good na mga dahon and yung stem. And if di kaya, pwede nyo namang tanggalin muna yung plastic cover tapos linisan, and huwag nyo kakalimutan na ibalik yung plastic cover ha after nyo maglinis, and dapat mabilisan para hindi matagal ma-expose sa labas yung cuttings at para hindi malanta yung mga dahon niya, kasi pag sobrang tagal na na-expose pagkatanggal galing sa ICU, sobrang nalalanta yung mga dahon niya and may tendency na mag-dieback sila. And after 3 days, saka ko naman gugupitan yung kabilang side, and dalawang sides na yung nagupitan natin, and mas mabilis na ngayon na mag-evaporate yung moist na nasa loob. So, after 3 days again, if meron pang rubber band, pwede nyo na ding tanggalin yung mga pagkakatali para sa baba sumingaw na din, and doon na din lalabas yung ibang moist. Tapos, after 2 days or 3, pwede nyo na ding tanggalin ng todo yung upper portion ng plastic, and bubungad na sila sa outside world ang mga bougainvillea natin. And from this stage, hahayaan ko na lang muna na mas maka-adapt pa sila lalo sa new environment nila sa labas, saka ko naman sila ireripat sa mas malaking paso. Another option is unahin yung tanggalin yung rubber band na pagkakatala nila ng mga plastic, and doon sa pinakababa, doon sisingaw yung moist. And then after 3 days, saka mo naman gugupitan yung isang side, then yung another side, and so on and so forth. So basically, para siyang reverse nito yung option 1 natin na nauna na sinabi ko. At bago tayo magpatuloy, and habang tayo'y nagbabahagi ng mga propagated bougainvillea natin, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea propagation, methods, and tips. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Another option naman is hindi muna natin papasingawin yung mga cutting, bagkos atin silang ireripat na sa mas malaking paso. So dito sa option na ito ay hahayaan nating mag-stable sila sa new pot nila. So ang gagawin natin dito ay hahayaan yung mga roots ng bugi na kumalat at magparami sa bigger plastic pot na naka-plastic pa. Yes, naka-plastic pa na ireripat. And after that, mag-aantay tayo ng 2 weeks or more, saka natin tatanggalin yung plastic. And yung iba, ang ginagawa ay tinatanggal na ng buo yung plastic. And meron naman ay i-apply yung option 1. But I prefer yung latter part kasi mas safe yun, kasi may chance na mag-dieback pag tinanggal agad-agad yung plastic cover ng buong buo. So mas magandang i-cut muna sa unang side, then another side, saka naman yung buo. So, mas safe yun guys. So, ayun guys, if naabot mo na yung part na ito, good job ka, or rather, very good ka. Kasi gaya ng sabi ko kanina, may twist itong bougainvillea cuttings ko na pwede namang makatulong sa inyo sa pag-ICU or pag-propagate ng mga cuttings. Actually, itong twist na ito is since these are the last batch, ang nangyari ay na-over ICU ko sila. Kaya naman kung napansin nyo kanina, may mga nabubulok at naninilaw ng mga dahon sa loob, which is tinanggal naman natin, di ba? And yung iba ay namatay na sa sobrang tagal ng pagkaka-ICU. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na isa sa mga learnings na pwede nating matutunan along the way sa pag-aalaga ng bougainvillea and yung pagpaparami sa kanila.
And yung lesson learned, huwag hahayaan na magtagal sila sa ICU kasi pwede nilang ito ikamatay. And from this, pwede nating maiwasan sa next na propagation natin. So, ayun guys, ang moral lesson, huwag mag-over ICU. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next episodes. Bye-bye!